Matututunan mo dito ang pinakamadaling ipon hacks na pwede mong gawin agad, practical na diskarte ng mga wise na Pinoy sa pera, paano iwasan ang impulsive buying at online shopping temptations, mga simpleng challenges gaya ng basura challenge at reverse balato system, step-by-step mindset shift para mas maging consistent sa pag-iipon. At kung first time mo dito, ako si Dean ng KMWLZ Studio at nandito ako para samahan ka sa iyong ipon journey. At sa dulo ng video na ito, may isang mindset hack na pwedeng magbago ng relasyon mo sa pera habang buhay. At ang unang hack natin ay ang 5-second saving rule. Simple lang, huminto ka ng 5 segundo at tanungin ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang? May mas mahalagang paggagamitan ba ang perang to? Pwedeng pambayad ng utang o pambayad ng bills? Kung hindi ko bibilin ito ngayon, malulungkot ba ako? Kung hindi malinaw ang sagot, huwag nang bilhin. Tandaan, ikaw ang may kontrol sa pera mo, hindi ang impulsive buying. Isipin mo ilang beses ka na nag-check out nang wala sa plano. Kung naiwasan mo lang yan, baka may extra ka ng 1,000, 5,000 o higit pa sa savings mo ngayon. Ang goal ng 5-second rule ay gawing conscious habit ang spending mo. Oo, sa umpisa mahirap. Pero kapag nasanay ka na, automatic na yan at doon nagsisimula ang tunay na pag-iipon. Kung nahihirapan ka sa impulsive buying, lalo na sa mga biglaang gastos na hindi mo napag-iisipan, may isa pang hack na siguradong makakatulong. At ito ay direktang may kinalaman sa bagay na hawak mo araw-araw. Ang cellphone. Kaya kung seryoso ka sa pag-iipon, subukan mo ang no phone shopping rule. Kapag naka-phone tayo, sobrang daling matempt kasi. Isang click lang, nabili na. Instant gratification. May sale notification, FOMO agad. Endless scrolling, mas maraming option, mas lalo kang mahihilang bumili. Pero kapag physical shopping lang ang ginawa mo, mas intentional ang pagbili mo. Kailangan mo pumunta sa store. Nakikita mo ang actual item, hindi lang edited pictures o videos. Walang AI recommendation. Walang algorithm na bumubulong sa iyo. Isipin mo kung mababawasan lang ang impulsive phone shopping mo, pwede kang makaipon ng libo-libo kada taon. Subukan mong i-apply ang no phone shopping rule kahit 1 linggo lang. Pagkatapos tingnan mo ang difference sa spending habits mo. Magugulat ka na lang pag nakatulong itong mapalaki ang ipon mo. Alam mo bang kada minuto mong pag-i-scroll sa Shopping o Lazada, literal na pera ang nasusunog? Pero may isang simpleng trick para pigilan yan. Ang piso per minute rule. Kapag nag-i-scroll ka ng 30 minutes sa shopping app, automatic na 30 pesos na dapat ang idagdag mo sa savings mo. Kaya bago ka mag-add to cart, tanungin mo ang sarili mo, worth it ba to sa oras at pera ko? Nagiging aware ka sa oras na nasasayang mo. 3 oras na pala ako nakatunganga dito sa TikTok shop. Nakikita mo ang true cost ng pag-scroll. Hindi lang pera, kundi oras na hindi na mababalik. Psychological pain point. Mas masakit isipin na nagbabayad ka lang para mag-scroll. Ngayon, paano mo gagawin itong piso per minute rule sa totoong buhay? Ito ang 3 simpleng step. Step 1. Set a shopping timer. Kapag mag-online shopping ka, lagyan mo ng timer. 10 minutes lang. Pag lumagpas, extra minute, 1 peso penalty sa savings mo. Step 2. 1 minute challenge. Bawat 1,000 pesos na nasa cart mo, dapat 1,000 minutes or 16 plus hours mo siyang pinag-iisipan. Kung hindi, malamang impulsive buy lang yan. Step 3. Turn scrolling into savings. Kapag na-feel mong nag-i-scroll ka na, ilipat mo na kagad sa GSave
o ilagay mo na kagad sa alkansya mo. Sa susunod na magbukas ka na ng shopping app, i-timer mo na kagad. Isipin mo, bawat segundo, pera na yan. Ready ka na bang kontrolin ang online shopping addiction mo? Comment below, ilang oras usually nasasayang oras mo sa online shopping? 1 oras, 3, o maghapon ka dyan. Kung sa piso per minute rule natututunan mong i-connect ang oras sa pera, ito naman ang isang psychological trick para mas mag-ipon. Ang tawag dito, fake price increase rule. Kung gusto mong mas maging matalino sa paggastos, subukan mo ito. Paano ito gumagana? Kapag may gusto kang bilhin, itaas mo ang presyo nito sa isip mo. 500 na t-shirt, isipin mo, 750 yan. 200 na milk tea, isipin mong 300. 3,000 na sneakers, isipin mo na 4,500 yan. Bakit nga ba effective ang ganitong simpleng trick? Kasi nawawala ang mura lang mentality. Mas nag-iisip ka ng 2 beses. Nako-compare mo sa mas importanteng gastos. Pwede na tong pang-grocery, naiiwasan mo ang FOMO, at hindi ka na napre-pressure sa sale. Natural instinct natin na ayaw nating mag-overpay. Kaya pag tinaasan mo ang perceived value ng isang bagay, automatic mas strict tayo sa pagbili. Para mong tinitrain ang isip mo na maging smarter spender sa susunod na shopping trip mo. At tingnan mo kung paano mababago ang spending habits mo. Ano kaya kung bago ka bumili ng kahit ano, makita mo muna kung ilang oras ng trabaho ang kapalit. Yan ang tinatawag nating hidden price tag gem. Pero teka, paano mo malalaman kung ilang oras nga ba ang katumbas ng isang bagay? Step 1. Alamin mo ang hourly rate mo. Halimbawa, 610 per day divided by 8 hours equals 76 per hour. Ngayong alam mo na ang halaga ng bawat oras mo, ready ka na sa mas nakakagulat na parte? I-convert mo ang presyo ng oras ng pagod. Halimbawa, 1,000 pesos na relo equals 13 plus hour na halos 2 araw na trabaho. 3,000 pesos na damit equals 40 hours, 1 linggong pasok. At dito na papasok ang pinaka-mahalagang tanong. Ang 10,000 na cellphone, 131 hours or 17 days ng trabaho, kung ipapalit mo ang 2 linggong pagod mo dito, worth it ba? Kung iisipin mo, bawat bilihin ay may kapalit na araw ng buhay mo. Kaya bago ka mag-check out, isipin mo ilang araw ng paggising ng maaga, pagod sa biyahe at pagtitiis sa trabaho ang kapalit nito. Baka mamaya maisip mo, mas gusto mo na lang palang ipunin to. At kung gusto mo pa ng ganitong mga simple pero powerful na hack, click subscribe button para mas makagawa pa tayo ng video na katulad nito. Kada linggo, nagtatapon ka ng pera sa basurahan. Ilang libo kaya ang nasasayang sa food waste bawat taon? Ito ang basura challenge. Bago ka magtapon ng leftover, isipin mo muna, pera mismo ang tinapon mo. Compute mo ang halaga, 1 platong kanin at ulam, pwedeng 50 pesos yan. Kung 3 beses kang magtapon sa 1 linggo, 150 na yan. Sa 1 buwan, 600 pesos na agad. Pero paano mo nga ba matatalo ang basurahan challenge? Ito ang 3 simpleng diskarte. The half rice rule. Laging mag half rice. Mas madaling ubusin. Kung hindi mo naman kayang ubusin ngayon, may isa pang simpleng solusyon. Magic baon container. Magbaon ka ng maliit na lalagyan. Kapag busog ka na sa restaurant, ipak agad ang hindi naubos. At kung gusto mo naman ng ultimate challenge, subukan mo to. The 1 week zero waste test. Subukan mong hindi magtapon ng kahit 1 kutsarang pagkain sa loob ng 1 linggo. Pag nagawa mo, reward mo sa sarili mo exact amount na natipid mo. Sa susunod na may matira sa plato mo, isipin mo, pera mo yan. Itabi mo, ipamigay mo sa mga stray pets. Bawat kutsarang hindi nasayang, barya mo na yan sa alkansya mo. Comment below kung anong pagkain ang madalas niyong naitatapon. Alam natin ang tradisyon na kapag sinuwerte, magbabalato agad. Pero paano kung baliktarin natin ngayon?
Instead na magbigay ka agad ng pera, ibalato mo muna sa sarili mo. Welcome to reverse balato system. At bakit effective ang sistemang ito? Simple lang. Sa Pinoy culture kasi, ubos muna bago mag-ipon. Dapat baliktarin natin. Psychological win, nag-share ako, pero nag-save din ako. Sustainable generosity, hindi ka nagigipit kahit tumutulong. Kung gusto mong subukan ito, ito ang 3 madaling paraan para i-apply agad. Kapag nakatanggap ka ng bonus, unang kunin ang 10% at ilagay sa savings account mo. MP2 o emergency fund. Kahit 500 lang yan, counted na yan. Bawat balatong binibigay mo dati, 100, 200, sa mga inaanak at pamangkin, gantihan mo ng sarili mo ng same amount sa alkansya. At para mawala ang guilt, tandaan mo, hindi mo kailangan maging madamot. Basta unahin mong bayaran ang sarili mo bago ang iba. Mas stable ka, mas makakatulong ka in long term. Isipin mo, 500 per month na self-balato times 12 months. Meron kang 6,000 pesos plus interest. 6,000 kada taon na hindi mo namamalayan. All from rewiring a Pinoy habit. At dito mo makikita ang simpleng pagbabago ng mindset, pwede palang magbigay ng malaking resulta. Sa susunod na may extra katandaan, pinakaunang dapat mong balatuhan ay ang sarili mo. Kasi pag secure ka, mas masaya ka, mas makakapag-share ka rin. Comment below saan madalas napupuntang balato mo. Kung sa reverse balato system natutunan mong unahin ang sarili mo bago mag-share, ito naman ang isang challenge na masaya at nakakagulat kasi ang pagiging makakalimutin mo, pwedeng makapag-ipon ng pera mo. Welcome to the Memory Money Challenge, kung saan ang pagiging makakalimutin mo, siya mismo ang makakaipon ng pera mo. Simple lang to, maglagay ka ng mga small bills, 20, 50, 100, sa mga unexpected places, tulad ng mga luma mong wallet, mga jacket mo, phone case, tapos kalimutan mo na talaga. Huwag mo nang balikan. Surprise yourself later. Kapag nakita mo, ilagay mo agad to sa savings o itreat mo ang sarili mo. Ngayon baka isipin mo, bakit effective nga ba talaga ang ganitong trick? Ito ang sagot. Psychological hack. Parang meron kang free money kasi nakalimutan mo na. Zero effort, walang budgeting, walang sacrifices, Pinoy approve. Mahilig tayong magtago ng mga pera sa mga weird places. Kung consistent mong gagawin, hindi lang ito one-time surprise. Pwedeng may long-term effect pa. Sipin mo na lang kung meron kang 50 pesos per week times 52 weeks, meron kang 2,600 per year. Isipin mo, yung 2,600 na hindi mo man lang namamalayan, pwede na yan kagad ipang-invest. Ang ganda, di ba? Kaya ngayon pa lang, simulan mo na. Kaya challenge ko sa'yo, magtago ka na ng pera ngayon. Kahit 20 pesos lang yan, kalimutan mo na, tapos pasalamatan mo ang sarili mo later. Alam mo ba kung bakit parang ang bilis mo wala ng sahod mo? Kasi hinihintay mong maubos muna bago ka mag-ipon. May solusyon tayo dyan, ang 10% rule. Kung saan, unang ibabawas mo sa sahod mo ay para sa sarili mo. Ngayon tingnan natin ang pagkakaiba ng normal mindset versus sa 10% mindset. Normal mindset, gastos muna, save na lang kung may sobra, ending, 0 natitira. 10% rule mindset, bawas agad ng 1,500 mula sa sahod na 15,000. Gastos ka sa 13,500. Automatic savings. Simple lang ang adjustment pero malaki ang epekto. Ito ang dahilan kung bakit life-changing ang 10% rule. Pero paano mo gagawin ang habit ng 10% rule? Ito lang ang 3 madaling paraan. Sa araw ng sweldo, unang gawin, ilipat ang 10% sa hiwalay na account. Treat it like a bill na hindi pwedeng i-skip. Gumamit ng account na hindi mo nakikita sa daily apps. Kapag hindi mo nakikita, hindi mo ito magagalaw. Isipin mo, hindi talaga sa akin to. Para to sa future me. Kapag may pinaglaanan ka talaga ng pera mo, hindi mo ito basta-basta gagalawin. Ngayon tingnan natin kung gaano kalaki ang epekto kapag naging consistent ka. 1,500 pesos per month
times 12 equals 18,000 pesos per year plus interest kada taon na hindi mo man lang namamalayan. Pwede mo nang pang-start ng negosyo yan. Kung gusto mo mag-level up, may dagdag na hack na sobrang dali. Every 3 months, dagdagan mo ng 1%. Unti-unting aabot sa 20% saving rate. Hindi mo ito mararamdaman. Sa susunod na sumahod ka, ibawas mo kaagad yung para sa sarili mo. Doon mo marirealize, ang problema pala ay hindi kulang ang sahod, kundi kung saan napupunta ang nauuna mong gastos. Comment below, ilang percent ng sahod mo ang naiipon mo ngayon. Birthday mo, may pera kang regalo. Congrats! Pero huwag mo nang gastusin. Gamitin mo ang birthday budget swap, kung saan ang lahat ng cash gift mo ay magiging investment. Simple lang ang gagawin. Ang perang regalo mo, automatic savings na yan. Itabi mo lahat ang cash gift sa hiwalay na lalagyan. Gamitin mo ang sarili mong budget para sa celebration. Ngayon baka isipin mo bakit birthday gift pa? Itong dahilan kung bakit ito ang panghuli natin. Empowering mindset. Hindi ako umaasa sa regalo. Ako ang nagkokontrol. Windfall psychology. Free money, future money. Celebration plus responsibility. Enjoy ka pa rin, pero may long-term gain. Kung gusto mong masulit ang birthday money mo, ito ang 3 paraan para i-maximize. Emergency fund, first rule. Kung wala ka pang emergency fund, unang ilagay dito ang mga regalo mo. 3,000 pesos na agad yan, sulit na. Investment swap challenge, kapag 5,000 plus na, ipalit mo sa high level interest digital bank o MP2. Hayaan mo lang lumago. Delay gratification bonus. Kung may gusto kang bilhin, hintayin mong kumita muna ang pera mo. Pag gusto mo pa rin after 6 months, edi go. Ngayon tingnan natin kung gaano kalaki ang epekto kapag ginawa mo ito taon-taon. 3,000 pesos per year times 10 years equals 30,000 pesos plus interest. 30,000 pesos na galing lang sa mga regalo mo. Every birthday, mag-i-invest ka. In 20 years, ikaw na ang nagbibigay ng financial gifts sa family mo. Sa susunod na may magbigay sa iyo ng pera, tandaan, ang pinakamagandang regalo mo sa sarili mo ay hindi ang gastusin yan, kundi ang seguridad ng kinabukasan mo. Comment below ang pinakamalaking cash gift mo na na-receive. 1,000, 5,000, o magkano pa. So ayan ang 10 simple at practical na hacks para mas madali kang makaipon ngayon. Mula sa 5-second saving rule hanggang sa birthday budget swap. Nakita mo na kung paano ang maliit na pagbabago ay pwedeng magdala ng malaking resulta sa'yo. At tandaan, hindi lang kailangan ng malaking sahod para makapag-ipon. Ang kailangan ay tamang mindset, disiplina at consistency. Kahit 20, 50 or 100 pesos lang yan, kapag ginawa mo ng habit, lalaki at lalaki din yan. Ang tunay na goal dito ay hindi lang pera, kundi peace of mind at freedom. Kapag kontrolado mo ang gastos mo, mas kaya mong magplano para sa pamilya, sa future at sa sarili mong pangarap. Kung alin dito sa 10 hacks na ito ang pinakagusto mong subukan, paki-comment naman. At kung may sarili kang ipon trick, i-share mo na rin at baka makatulong ito sa iba. Hanggang sa susunod, maraming salamat.